Ilang bahagi sa Southern Luzon at Visayas at Southern Mindanao makakaranas pa rin ng Near Equatorial Trough extension. Pero patuloy pa rin ang maginaw at maulap sa ilang bahagi naman ng Northern Luzon, kasama na ang Central Luzon at Metro Manila. At magnitude 6.8 yumanig sa southeast ng Ryukyu Island sa Japan kagabi. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Martes, January 14, 2025. Ang oras sa ating Voice Prime ngayong umaga ay alas 10 o eksakto alas 11 na ng umaga. Maulat pa rin sa halos buong bahagi ng bansa pero mas mahamog pa rin at maginaw sa parte pa rin ng Luzon kasama na ang Metro Manila at ilang bahagi dyan sa Calabarzon area. Pero magiging kalat-kalat pa rin o scattered rain showers pa rin ang iira sa nalalabi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Bunsod pa rin ng tuloy na sa Pestrap, dulot pa rin ng Easterlies at yung ating near equatorial trough sa may bandang Southern Mindanao area. Since scattered at walang developing shear line dahil sa sobrang lamig ng paligid sa bahagi ng Northern Luzon, hindi masyado naka-accumulate ang shear line, ay yung easterlies naman ang magpapaulan sa silangang bahagi pa rin ng southeastern Luzon. Kabilang pa rin ang Bicol region, nakitang-kita natin sa Doppler radar imagery mula sa data feed ni Pag-asa. Patuloy pa rin inulan ng bahagi ng Camarines Norte, ilang bahagi sa Camarines Sur at ilang bahagi sa Kabigulan, especially sa Legazpi hanggang Sorsogon. At mga ilang kalat-kalat pa rin ang umuulan sa ilang bahagi lalo na sa bandang Palawan, halos buong area ng Visayas at southern part, especially sa Davao region sa Mindanao, which is isa-isahin natin mamaya-maya. At least 3 lightning strikes ang nadedetect na aking lightning detection system dito sa Caloocan, particularly sa may bandang baybayin ng west Philippine Sea, sa may silangan o sa eastern part ng ating bansa sa Philippine Sea, at sa may bandang West Philippine Sea naman sa may bahagi pa rin ng bandang Ilocos o pagitan ng Ilocos Sur, Ilocos Norte, sa baybayin din sa Hilagang Kanluran. Wala naman masyado nakikitaan sa kalupaan ng bansa. Well, dahil lamang yan sa parang backdraft lamang, bunsod ng salubungan ng easterlies at yung ating northeast monsoon. Wala masyadong developing shear line dahil manipis yung daloy ng easterlies dito. Hindi masyado nagkakaroon ng mataas na trap sa pagitan nilang dalawa dahil medyo manipis yung salubungan nila, so hindi masyado accumulated yung saturation pagitan o yung pinaka-frontal system ng cold front. Kaya hindi masyado nabubuo ang shear line. Pero yung presence niya ay nanatili pa rin yan sa may bandang southeastern Luzon. Yung progression niya, medyo hindi lang masyado nabubuo dahil medyo manipis. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at medyo may nearby showers po at overcast dito sa amin sa Caloocan. So mga drizzle rains na naman, well, normal yan kapag malamig masyado sa himpapawid natin. Mga at least, kung babasayan natin sa ating cloud height, nakikita po natin at namomonitor yan by 434 meters mula dito sa land surface natin, ay mayroong malamig. Kung malamig masyado yung upper sphere na yan, yung area na yan, at dahil sa sikat ng araw, yung pinaka-thermal inversion, nagbubuhos po ng mga light drizzle rains at asahan yan kapag tuwing tag-amihan dito sa atin sa bansa. Normal yan at hindi naman masyadong malakas sa mga ulan. Typically, puro mga light drizzle rains dito sa atin sa Metro Manila ang mararamdaman. Hindi kagaya sa bahagi ng katimugang parte ng bansa. Sa ating lowest temperature nito lang ako weather station kaninang 5:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.6 degrees Celsius. Kahapon, pinakamataas pa rin sa amin na 28.8 degrees Celsius. Grabe, ituturing pa rin napaka-comfortable at napaka-cold breeze nito na maituturing dito sa amin sa Caloocan at sa buong Metro Manila dahil hindi na ito umaabot man lang ng 30 degrees Celsius na pinaka-highest air temperature. So talagang tuloy-tuloy na talaga ang malamig o mas malamig na temperatura sa Metro Manila. Naganap ito kahapon ng hapon at 2:10 PM. So wala tayong masyadong consecutive heat index reading dahil 33 degrees Celsius ang heat index nito. So halos walang dama na mataas na heat index. Halos maituturing nating zero heat index dahil hindi ito umaabot man lang ng 35 to 40 degrees Celsius
na heat index na supposed to be mararamdaman ang init pandama o mataas na init pandama. Kung tatabi naman natin sa peak systems in past 24 hours, pagdating sa maalinsangan, medyo ramdam sa San Jose, dyan pa rin sa may Mindoro, na nasa 34 degrees Celsius sarado ang highest air temperature sa kanila. So mapapansin ninyo, mas drier ang parte ng kanluran, hindi kagaya sa bahagi ng silangan ng bansa na mas wetter o mas maulan. Sa lowest temperature sa Baguio City, nasa 15.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. So talagang tuloy-tuloy na ang napakamaginaw na temperatura sa kanila sa Baguio City, lalo na sa bahagi ng Benguet na kung di ako nagkakamali, 12 degrees Celsius na daw o 13 degrees Celsius pagitan ang approximate lowest temperature sa area na yan. Pagdating naman sa Inulan, ang Alabat ay nakaranas ng 78 mm na total rainfall sa kanila. Wala naman kaming naitalang total rainfall dito sa amin sa Caloocan. So diretso agad tayo sa ating high tide and low tide status. Minimum low pa rin na may 10 hours and 54 minutes to high tide. Mamayang 9:55 PM pa po ito, maka-high tide. Pero yung ating malakas na alon ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-alon. So kung i-double check natin sa Global Focus Assessment, insignificant water or wave height. Yan, hintayin natin mag-load. Yan, makikita po sa pinaka-significant wave height ay napakataas pa rin ang alon, lalo na sa halos buong silangan ng bansa. Buong bahagi ng extreme Northern Luzon umaabot sa 2.524 meters po. Napakadelikadong pumalaot, lalo na din sa pagitan na yan ng Bicol region sa baybayin. Malakas po kasi daloy pa rin ng easterlies kasabay ng northeast monsoon flow, kaya malakas ang swelling ng karagatan, yung alon. So napakalikot po, nakakahilo ang biyahe, lalo na sa may mga yung mga bumibiyahe, yung biyahilo, yung madaling mahilo sa biyahe sa mga barko. Asahan po ninyo yan na napakamaalog ang dagat sa bahagi na yan. Sa mga mangingisda natin, delikado pong pumalaot, lalo na sa mga maliliit at medium size na sea crabs. Yan umaabot sa 4 na metro ang taas ng alon, so delikado po. Sa mga magsi-surfing naman ay ingat na lamang dahil napakataas talaga ng alon dyan at malakas ang bugso ng hangin. Sa kanluran naman, umaabot sa 1.25 to 4 meters ang pinakamataas na alon so far, kaya delikado pa rin pumalaot hanggang sa susunod na 48 oras. Tuloy-tuloy yan, dahil malakas talaga ang hangin dahil sa may bandang o yung jet stream sa Northern Hemisphere, malakas na po yung jet stream ng lamig ng hangin, kaya asahan po ang matindi na seas swelling, yung tulak dito sa karagatan, kaya matitindi ang mga pag-alon. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at dinasang lulubog ito mamayang 5:45 PM. At sa ating full moon po rin tayo. So kanina, eksakto kagabi pa po ito full moon. Ito yung unang full moon natin. Ilang beses na natin pong binabanggit na unang full moon ito ng taon 2025. 100% illuminated. Sisikat ito mamayang hapon 5:45 PM. At inasang lulubog ito mamayang hapon at 7:21 AM. Kinabukasan na po ng maga. 6:03 PM ito magbo-moonrise at kinabukasan ng umaga 7:21 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Martes at Miyerkules, inaasahan magiging maulap pa rin nating maghapon. Gaya pa rin ng mga nakarang araw, 100% chance daw ng ulan. Well, light to drizzle rains naman ang madalas niyan. Bukas sa Miyerkules, ganoon din maulap ang ating ipapawirin, pero nasa 26 to 30 degrees at 26 to 30% ang chance na uulanin. Highest and lowest temperature expected maglalaro 30 to 31 degrees Celsius and lowest temperature expected maglalaro sa 25 degrees Celsius. Diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang patuloy pa rin na mahamog sa bahagi ng Northern Luzon, kasama na ang Central Luzon at Metro Manila, so hindi natin masyado isa-isahin yan. Madalas, drizzle rains pa rin ang iiral sa buong bahagi ng extreme Northern Luzon. Yan. Yung tinuturo ko na yan, patuloy pa rin tayo makakaranas sa mga light drizzle at halos napakamahamog na himpapawid, lalo na sa mga high altitudes. Buong bahagi na yan ng extreme na Luzon na, so sa mga kababayan natin mula Ilocos Norte hanggang Central Luzon na yan, pababa na yan ng Bulacan, Angeles, Pampanga, papasok ng Metro Manila. Wala naman sa bahagi ng Calabarzon area, ganon din, magiging maulap at light drizzle rains ang iilan. At pagsapit naman sa bahagi ng Camarines Norte, dito unti-unti nang magiging mas malakas ang ulan sa bahagi nila. Kung susum natin gamit ang ating NOAA satellite imagery,
Mga mahihinang pag-ulan, katamtaman ang madalas na uulanin ang bahagi ng buong Camarines Norte at buong bahagi ng Quezon Province, kabilang na ang parte ng Mindoro. The rest ng Mimaropa magiging mas maulan din at kalat-kalat, mga light to moderate showers ang iiral sa bahagi pa rin ng Palawan Region, maging sa Puerto Princesa. Moderate and some heavy rain showers naman ang iiral pa rin sa bahagi ng Nara, pababa ng Brooks Point at Batarasa, so almost stationary na iiral. And the rest ng bahagi naman ng Camarines Sur, pababa na yan ng Legazpi hanggang Sorsogon, light to moderate showers ang iiral naman na scattered rain showers. At mula naman sa bahagi ng Southern Luzon, mula Marinduque, kasama na ang buong Romblon, Masbate, ganun din, light to moderate showers din at mga mangilan-gilang mga heavy rain showers na pabugso-bugso ang iiral, especially sa buong bahagi ng Visayas Region. Sa buong Panay Island, mga light to moderate at scattered heavy rain showers din ang iiral mula sa bahagi ng Aklan, Capiz, Antique hanggang Iloilo. Paulan din sa parte ng Bacolod Region, lalo na sa Negros Occidental. Nagdala po ng payong, kabilang na ang Sipalay hanggang Kabangkalan City. Sa Negros Oriental naman, ang bahagi ng Dumaguete at Tanhay ay nakakaranas ng mga ilang light to moderate showers. Sa sentro ng Cebu City, magiging maulap at kalat-kalat din mga isolated light to moderate showers ang iiral. So hindi natin masyado isahin yan dahil very gloomy din ang paligid sa inyo dyan. Kabilang na ang Bohol, Southern Leyte na nakakaranas din ng mga light to moderate showers at ilang bahagi na maulap at mga kalat-kalat din ng pag-ulan sa bahagi ng Ormoc, Tacloban hanggang Biliran Island. Eastern Samar Region, magiging maulap pa rin at asahan din ang mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog pa rin ang iiral sa buong maghapon mula dyan sa bahagi ng Northern Samar, sentro ng Catbalogan, Dolores, pababa na yan ng Gian, Eastern Samar. Mula naman sa bahagi ng Mindanao, mula sa Surigao Region, magiging maulap pa rin at kalat-kalat din ng mga ulan ang iniiral sa bahagi ng Surigao del Norte, kasama na siyempre ang isla ng Dinagat Island at Siargao Island. The rest ng Caraga area, syempre magiging maulap din ang himpapawid din dyan madalas at mga ilang light rain showers ang madalas na iiral. Kabilang na ang buong bahagi ng Northern Mindanao mula Agusan del Norte, the rest ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro hanggang Iligan yan. Papasok na yan ang bandang Lanao del Norte. Mula naman sa bahagi ng Davao Region pababa, mula sa bahagi ng Agusan del Sur hanggang Davao de Oro, especially Compostela Valley at Davao Oriental, magiging maulap din ang inyong papawid at mga isolated and scattered rain showers din ang iiral maghapon. Maulan din sa bahagi ng Davao del Norte at lalo na sa bahagi ng Davao del Sur at dito sa may bandang Davao Occidental, kabilang na ang areas ng General Santos City at Malita. Moderate and some heavy rain showers naman ang iiral mula General Santos City at ilang bahagi ng South Cotabato, Sultan Kudarat, ilang areas dyan sa bahagi ng Ligawasan, Kidapawan, yan, sakop yan ng North Cotabato and the rest ng Maguindanao. Kalat-kalat din ang mga ilang light to some moderate at clusterized heavy rain showers ang iiral sa buong bahagi na binanggit natin sa Soxagen area. Mula naman sa bahagi ng Lanao del Norte, papasok ng Misamis Occidental and the rest ng Zamboanga Peninsula, maulap din ang inyong himpapawirin. Ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagulog din ang iiral sa maghapon, kabilang ng isla ng Basilan at Hulusulu. Wala naman tayong developing na intertropical convergence zone at wala masyadong shear line dahil lamang sa mababaw ang saturation ng water vapor. Banggaan lamang ng easterlies at northeast monsoon ang magpapairal ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito pa rin sa silangang bahagi ng bansa at ilang karatig sa kalagitnaan at kanluran ng bansa. Magdala po ng madalas na payong dahil madalas mabugso po ang mga isolated and scattered rain showers sa maghapon, lalo na sa baong bahagi ng South Luzon, Visayas at Mindanao. Wala naman sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, wala pa rin tayong inaasahan na anumang sama ng panahon na mamabantayan sa West Pacific Basin natin. Yan, sa current TCFP wala pa rin, puro Southern Hemisphere lamang ang umiiral. Yan, may mga low pressure area na dyan sa may bandang Australia. Pero sa atin sa Dagat Pasipiko ay wala pa rin tayong inaasahan. Patuloy pa rin yung dalawang weather systems at maaring maglalaro sa tatlong weather systems pa rin, ang Amihan, Easterlies at Equatorial Trough ang iiral pa rin sa bansa. Na magbabunsod po yan ang maulap na himpapurin at mga kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy na yan hanggang katapusan na yan ng month of January 2025. Sa mga nagtatanong kailan ba aangat daw ang shear line, well, wala talagang pinapakita pa. Ang hanggang sa ngayon, hanggang January 19,
2025 ay wala tayong nakikitaan dito kung kailan aangat ang shear line. Naglalaro kasi ang jet stream sa malamig na simoy ng hangin sa bandang Japan at China. So yung daloy niyan ay nagiging malikot po ang galaw ng ating shear line dito sa pagitan ng Southern Luzon at Eastern Visayas area. So walang indikasyon kung kailan ito aangat. Hindi kasi napepredict ito kung kailan gumagalaw pataas o palayo ang ating shear line. So tuloy-tuloy pa rin tayo makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan hanggang sa katapusan na po ng January. Patuloy din ang amihan hanggang sa susunod na buwan. So embrace lang at i-enjoy nyo rin dahil pagdating talaga ng Marso at matinding init na naman ang ating dadaramahin. Hanggat malamig pa ang ating paligid, namnamin na po natin ito mga folks dahil mas gugustuhin pa natin ang hanging amihan kumpara sa dry season. So far sa ating global spectral model, wala tayong nakikitaan maging sa mean sea level pressure na anumang nabubuong tropical wave hanggang sa magkakatapusan ng buwan ng January. So wala tayong magiging masyadong komento dyan. Maging ang ating mga wind shears, kung titingnan natin yung mga favorable, malawakan ang favorable sa may bandang katimugang bahagi ng bansa. Pero yung pinaka-upward low at yung convergences ay negative tayo mga folks. Wala. Dahil napaka taas ng atmospheric pressure dito. So yung Coriolis medyo hilaw ang kanilang mga sirkulasyon. So wala tayong magiging obserbasyon sa anumang convergences. Mula sa mga computer models, ganun din ang paiiral tuloy-tuloy po hanggang sa katapusan na yan ng January 19 to 20, 2025. Ang dalawang weather systems pa rin ang mangunguna pa rin na magpapaulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa. So importante ang payong ngayon at jacket hanggang sa katapusan ng January. So wala tayong magiging komento dito kahit tingnan pa natin kay ECMWF. Wala po tayong naasahan at madalas lamang na maulan sa katimugang bahagi ng Mindanao. Yung pinaka-equatorial tract ay tuloy-tuloy pa rin at yung maglalaro na shear line ay patuloy pa rin sa may bandang southeastern Luzon hanggang sa susunod pa na linggo o hanggang sa kabuong katapusan ng January 2025. Kung sisilipin naman natin yung possible na mga babahain base dito sa pinaka flood advisory data feed, syempre courtesy from Pag-asa. Ang ilang bahagi sa may bandang Mindoro, yan, bandang Quezon Province, Bicol Region at Eastern Visayas pa rin, kasama ang Leyte at Masbate ay patuloy pa rin na mataas ang potensyal na babahain depende sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Since madaling araw pa ito naka-indicate ang flood advisory, pero at least may idea na kayo yung mga potential pa rin na babahain sa buong Kabikulan at Eastern Visayas region. So watch out na lamang kung sakaling dadalas ang malalakas na pag-ulan sa inyo dyan. Kung titingnan naman natin o kakamustahin naman natin yung ulat lindol, since after ng malakas na pagyanig nga po at nagkaroon ng malakas na pagyanig kahapon po ito ng kagabi actually, mga bandang alas 8:22 kagabi. Nagkaroon ng malakas na magnitude 6.8 sa may bandang southeast ng Miyazaki ng Ryukyu Islands, Japan. Bandang southern Japan po ito. Ayan yung epicenter niya. May lalim na 48 km base sa aking measurement. Yan. At magnitude surface travel times o magnitude surface 6.1. Pero yung magnitude initial, magnitude 6.8 po. So medyo malalim, nagtaas ng tsunami warning ang Japan, pero kalaunan ay inalis din nila ito dahil kung sitingnan natin sa pinaka tsunami warning ay unlikely naman ang indication status. So wala namang itinaas na tsunami warning, wala rin sa pinaka data ng NOAA at wala ring indication ng tsunami warning advisory. Yan, so wala masyado. At yung travel times within 3 hours to 24 hours ay wala namang significant na pagtaas ng karagatan. Kahit tinignan ko rin doon sa pinaka vibration sequence, wala po tayong namataan doon na pagtaas ng tubig o yung karagatan. Kahit man lang sa malapit sa Chichijima Islands ng Japan. So after nyan, mula sa aking seismograph, wala naman tayo na makikita ng mga ilang malalakas na pagginig so far. Diretso agad tayo sa pinaka-data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw. Ay wala naman tayong namataan na magnitude 4.0 ngayon so far hanggang sa kasalukuyang nagre-report ako ngayong tanghali. Puro minor earthquakes lamang. So wala. Pinaka-latest 1.8 lamang ang naitalang pagyanig. So wala masyado.
So, diretso agad tayo sa pinaka-counting ng historical earthquake kung ilan na po ang total earthquakes natin ngayong araw. Una, 3 na po yung ating magnitude 5.0, nadagdagan yan kahapon. So, nasa 434 total earthquakes na po tayo. 414 dito sa magnitude 2.0 pataas, 17 sa magnitude 4.0, at 3 na po yung ating magnitude 5.0. Ano ba yung nagpadagdag sa ikatlong lindol? Yan. Una, dito sa may bandang Sultan Kudarat, kahapon po ito naganap. Yan, 8:19 AM, magnitude 5.1. Isa naman dito noong kahapon din, magnitude 5.0 sa may bandang Balut Island naman, Davao Occidental. At ito naman noong January 5 pa po ito naganap sa may bandang Tarragona, Davao Oriental na may magnitude 5.2 recording. So 3 po ang malakas na pagyanig ang namataan sa may bandang Mindanao, sa may bandang Southern Mindanao area. So far sa bandang Luzon wala pa naman na itala na magnitude 5.0 pataas. So again, nasa 434 na po ang total earthquakes natin at nanatiling mas malaki ang bilang ng mga pagyayanig sa may bandang Eastern Visayas at Eastern Mindanao at Davao Region area. Hindi kagaya sa bahagi ng Luzon at Extreme Northern Luzon, nasa 79 lamang at sa 40 ang total earthquakes sa bandang Extreme Northern Luzon. So medyo alisto pa rin tayo despite na medyo kukunti pa lamang ang mga total earthquakes natin. Pero dahil dumadalas ang mga pagyanig lalo na sa may bandang Eastern Samar Region at Davao Region, so medyo alisto po tayo. Yan, medyo magalaw na naman yung mga tectonic plates dyan dito sa bahagi ng bandang Sulawesi Peninsula. So medyo gumagalaw na naman to, nagpe-pressing na naman itong fault lines na ito. Ito, kung ipipinpoint natin yung fault line na yan, dali lang, i-zoom in ko kasi hindi ko mapinpoint eh. Yan. Oops, hindi nag-load yung data. Wala, hindi lumabas yung data. Ayaw. Wala, hindi nag-load yung data. So, missing yata tong data na to. So, no idea. O, ito yata yung inedit, dinagdagan natin. Pinasin natin kay Feebox yung data na yan. Pero yung Sarangani fault, yan, kung pagbasahin natin Sarangani fault, makikita natin meron din siya. Hindi yata natin nilagyan to ng data. Dun sa pinaka ano pala natin makikita yon. So yung fault line na yun sa may bandang Cotabato area, South Cotabato Plate, at dun sa may bandang Sulu Plate, makang gumagalaw na naman yan. So yun lamang po yung pinaka-analysis natin sa lindol ngayong araw. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Martes, January 14, 2025.
hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Martes, January 14, 2025. Huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website at sa ating Facebook page at sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nai-report ngayong magang at ngayong tanghali. Well, stationary lamang ang lagay ng ating panahon sa bansa na kalat-kalat na mga pag-ulan at ginaw naman dito sa bahagi ng Luzon. Visit lamang sa aking website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic recordings mula sa aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.